Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, ang programang nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa mundo ng pagninegosyo at tagumpay. Ngayong araw po, makakasama natin ang isang batang negosyante, business leader at innovator na nagpatunay na sa pamamagitan ng sipag, diskarte at makabagong teknolohiya, posibleng maabot ang tagumpay habang nakatutulong sa libu-libong Pilipinong entrepreneur. Siya ang kinikilalang bilang Business Automation King of the Philippines at utak sa likod ng mga makabagong sales at AI automation system na tumutulong sa mga negosyong upang mas mapalago at mas mapadali ang kanilang operasyon. Siya ang CEO, President ng Extreme Success Business Solution at Chairman ng Extreme Business Franchising Corporation. Siya rin ang founder ng Winner Circle International na nagbibigay ng coaching, AI tools, digital marketing system at mga opportunity para sa mga aspiring entrepreneurs. Sa loob ng mahigit isang dekada, nakatulong sa mahigit 15,000 entrepreneurs upang makapagsimula, makapagpalago at matagumpay ang kanilang mga negosyo. Isang leader na naniniwala na everybody deserves to win at everybody deserves to be successful. Walang iba kundi si Coach Bryle Nikon Abduhan. Welcome, Bryle, sa Kabuhayan at Negosyo. Maraming salamat din po at it's an honor for me to be here. And nagpapasalamat din po ako sa mga viewers natin ngayon na sumusuporta. At excited po ako sa opportunity na ito na maibahagi ang kwento ng aking buhay na makakapag-inspira sa maraming mga Pilipinong negosyante. At ako ay nagagalak kami sa Kabuhayan at Negosyo, Coach Bryle, dahil nung una pa tayong nagkita doon sa isang event natin sa Limitless Academy ay nakapagkwentuhan na tayo kung sino si Bryle. Pero na-inspire ako doon sa mga kwento mo sa akin, Coach Bryle. At siguro mas maganda kung ikaw na rin ang magkwento sa mga kanegosyo natin, mga kasosyo natin dito sa Kabuhayan at Negosyo. At ikwento mo sa kanila kung sino ba si Coach Bryle. Ay, sige po, no? Sino ba si Coach Bryle? Well, sa ngayon, binansagan nga akong Automation King dahil nakapag-create po tayo ng mga teknolohiya gamit ang AI at automation na makakatulong po sa mga negosyante, lalo na po yung mga SMEs natin, na matulungan silang mapalakas yung negosyo nila at ma-digitalize yung kanilang mga business. Akala ng marami, ako po ay isang, sabi nila, genius daw, or maaaring galing... At totoo naman talaga na genius ka sa automation. Salamat, tama, at marami rin akong na kakwentuhan ng mga entrepreneurs na sila ay nagpapasalamat sa mga tulong mo sa kanila sa automation. Kaya talagang ako, I agree na ikaw ay genius. Salamat. Medyo cringe pa din yan sa akin kasi nung nagsisimula po talaga ako sa buhay, ako yung isang batang pasang-awa lang sa eskwela. Diba? Talagang team palakol, pasang-awa, line of 7 ang aking grades noong at least na line of 7, hindi line of 6. Buti na lang. No, elementary at high school talagang ganon. At nung nagkolehiyo naman ako, pasang-awa lang din. Kaya nung sabi nila, paano ka nakagawa ng isang technology, AI technology, bago pa talaga sumabog ang AI, nagawa na natin. Nauna ka dyan eh. Oo. Hindi naman po ako IT. Ako po ay isang aircraft technician. Diba? So napakalayo ng ng eroplano, pagkukumpuni ng eroplano, sa pagkukumpuni ng negosyo. Pero indeed, nagawa natin siya dahil nagkaroon ng pagkakataon na makausap ko ang maraming mga negosyante at nakita ko yung pangangailangan na walang masyadong Pilipino ang pumapasok sa mundo ng AI and automation dahil una, mahirap, hindi techy ang mga Pilipino. Kaya sinubukan ko yan. Sinubukan kong pumasok dyan.
Pero Yusek, nung nagsisimula po talaga ako sa pagninegosyo, wala naman po talaga din akong alam sa AI and automation. In fact, hindi rin po ako techie, hindi rin po ako galing sa mayamang pamilya. So, hindi siya yung parang kagaya ng iba na, marami akong pera, magpapagawa ako ng software, magpapagawa ako ng AI. Hindi po ako nagsimula sa ganong kwento. Nagsimula po ang kwento ko, Yusek, sa isang napakaliit na kwarto sa gilid ng estero sa Quiapo. No? Sabi nila ako daw ang tunay na batang Quiapo. So ikaw ay laki at batang Quiapo. Opo, diba? Lagi po ako doon, naging panata ko na mag-serbisyo. Isa rin po kasi akong rescuer. Na kapag piyesta ng Quiapo, andun ako at ang grupo ko na Zion Rescue na nagbo-volunteer to serve our kababayan, no? Lalo na sa translasyon. So doon po, nakita ko yung buhay sa Quiapo. At nakita ko din yung mga dati kong kaibigan na mga professional na, professional snatcher. Professional. Mga taga-Quiapo ito. Mga taga-Quiapo kasi yun po ang uso noon eh. Yun yung lugar na sikat ang snatching, di ba? Minsan nga So talagang yun ang mga nakasalamuha mo nung Opo. ikaw ay bata pa. Opo. Buti nga ngayon nagbabago na at medyo na-educate na sila na magkaroon ng mas magandang buhay. Pero nung panahon ko nung kabataan, usong-uso po talaga yan, 'di ba? Yung tipong pag may pupunta sa bahay, ito kakakuha ko lang ng cellphone. Kasama pa pati charger. Yung mga GSM na galing sa mga... Galing sa mga So anyway, maano lang kita kasi itong pinasukan mo na automation ay napakatindi ang Opo. competition dito at ikaw ba ay, sabi mo nga, hindi ka galing sa mayaman na pamilya. Ano ba yung background ng mga parents mo, Coach Bryle? Sila ba ay mga negosyante or sila ba ay galing sa corporate world? Kasi itong pinasukan mo, hindi ito Tama. madali na industriya. Napaka hirap ang competition dito. Totoo po yan. Well, ang tatay ko po talaga ay isang taxi driver. Maaga po siyang pumanaw nung bata po ako. And then, yung nanay ko naman po ay may maliit na travel ticketing. Yung nagbebenta po ng mga tickets before. So parang nasa tourism industry siya. Opo, nasa tourism industry siya. Bibenta siya ng ticket. Actually, kung ano-anong pinasok ni mama So, na... maraming racket, enterprising. Oo. Kung anong pwedeng maibenta, So siguro ibebenta niya. doon din na-train si Coach Bryle doon sa Opo. pagiging enterprising na mother mo. Nakita ko po yung diskarte sa buhay. Okay. Kasi broken family po kami. Nag-asawa siya ng isang seaman, pero sumakabilang barko. Sumakabilang bahay. Sumakabilang bahay. Yun yung ballistic father Sa mo yan. father ko na po yun. So, ang nangyari po, lumaki ako na si mama lang yung nakita ko. And nakita ko yung diskarte. 'Di ba? Nakita ko rin kung gaano kahirap yung pagninegosyo. At nagkaroon po ako ng isang pangako sa kanya na sabi ko, balang araw, ako naman yung tutulong sa'yo. Tutulungan kita sa business kasi gusto ko dumating yung panahon na magiging maganda yung buhay mo. So yun po ang parang typical na Pilipino na nangangarap para sa pamilya. Sabi ko, paano ko ba gagawin yung pangako na yun? Yun lang ang puhunan mo, no? Oo, yung talagang- masyadong malaki yung pangarap mo sa buhay. Totoo po, yung pangarap na yun, sabi ko, balang araw, magiging negosyante din ako tulad mo. Sabi ko ganun sa kanya. Pero hindi ko alam kasi hindi naman ako nag-business school. Di ba? Hindi rin ako... At saka malayo yung Malayo Ikaw ay talaga. sa aeronautics, no? Aeronautics po, dahil yan sa mga barkada ko. Dito So ano na lang to? tayo. Ito yung baccalaureate degree or ito yung... Isa lang po itong 2 years diploma. Okay. So hindi mo... Ayaw mo ba yung kurso mo? Bakit hindi mo tinapos yung 4 years Hindi mo? ko po talaga siya gusto. Nagkataon lang nagkaya. Sabi, malaki daw kasi ang sahod. Kapag aeronautics, magandang pakinggan. Aeroplano. Aeroplano, di ba? Kaya wow, pag siya, anong course mo? Aeronautics, wow! Pero yung realidad talaga ng mundo, malalaman mo lang kapag nandun ka na. Hindi madali. Expectation versus reality. Expectation versus reality. Pero nung nasa college po ako, dumidiskarte na po ako kung ano-ano pinapasok ko. So, raketero ka rin. Naging raketero din, nagbebenta po ako ng damit. So doon po na yung mga
yung buhay ko, pumasok ako sa mga networking, sinubukan ko po lahat yung mga Oh, bagay balita na ko, magaling na magaling ka raw sa networking. Actually po, dyan po yung naging training ground ko. Kasi doon po na parang tuturuan ka paano kumapal ang mukha. Dahil kumbaga lumakas At kung ang loob. ano-ano, oo. Lumakas ang loob na makipag-usap sa tao. At doon po ako talaga nahasa. Although hindi po naging maganda yung naging kwento dahil nagsara yung kumpanya, Ah, okay. nasira Pero yung pangalan kahit ko. paano kumita ka rin doon. Kumita po, 'di ba? Kumita naman po ako doon at nangyari po kasi dito, Yusek, makwento ko lang. Sige. Bago ako pumasok sa pagninegosyo po, na-in love kasi ako. Oh, so Mm. na maaga ka pala nag-love life. Opo, 'di ba? Sabi ko basta may kasama ka, lahat magagawa mo, sabi ko gano'n. So ang nangyari nung nag-propose po ako agad. And then nag-yes naman siya. Eh, kinabahan ako. Sabi ko, paano ko kaya ito bubuhayin? So, wala po ako. Estudyante ka pa noon? Or... Opo, estudyante. Di ba? Wala akong trabaho. Di ba? So, sinubukan ko mag-apply. Naging sales agent din po ako ng isang safety equipment. Wala po akong nabenta. Sabi ko, hindi. Sabi sa akin, hindi ka naman marunong magbenta. So, tinanggal po ako. Okay. Tapos, sabi ko, magde-negosyo ako. Pang-negosyo talaga ako. Parang nanay ko. Pangako ko yun eh. At yun po, nagbebenta ako ng damit. Bumili ako sa Divisoria, pinapaprintahan ko, tapos bebenta ako sa school. Kaya lang po yung partner ko, wala akong alam sa pagde-design, iniwan po ako sa negosyo. Ito yung girlfriend mo? Hindi pa po. Okay. Yung partner ko pa lang sa partner sa business. business. Sabi ko, partner tayo, ikaw taga-design, marunong siya umalis po siya. So, iniwanan ka? Iniwanan ako. Sabi ko, hindi ako marunong mag-design. Bumagsak po yung business ko na. And later on, sabi ko, okay lang, puro failures. Walang trabaho, walang negosyo. Diba? Failure. Feeling ko ng failure ako. Pero sabi ko, okay lang, kasama ko naman yung girlfriend ko. Kaya lang po, nakipag-break siya sa akin. Oh. So, yan po yung isang... Anong dahilan? Sabi niya, it's not you, it's me daw. Okay. Pero alam naman natin yung dahilan. Ako, alam sa sarili ko dahilan kasi that time, maaaring hindi pa ako handa. Diba? Wala pa akong... Pakiramdam ko, wala pa siyang future para sa akin. Okay. Yun din ang sabi ng mga kaibigan niya, di ba? So, na-depress po ako that time. Kaya po ako napasok sa pagne-networking. So, humataw ako ng humataw. Baka ngayon, nagsisisi na yun dahil mayaman ka na ngayon, Coach Mukhang Brian. masaya naman na din po Okay, siya. okay. Na may kanya-kanya kaming pamilya. At doon ko din naman nakilala yung naging best friend ko po, na naging asawa ko ngayon. Okay. Siya po yung nagsabing, I believe in you. Niwala ko, Yusek, na basta may isang taong naniniwala sa'yo, eh, makakayanan mo. No? So doon po nagsimula, nagsumikap ako sa buhay. Hindi parang may mapatunayan sa ex or sa future, kundi para doon ako nagising po kasi na it's time na abutin yung mga pangarap, maging seryoso sa buhay. Bakit ito yung pinili mo na negosyo, itong AI automation business sa Coach Brian? To be honest po, hindi ko siya pinili. Okay. Siguro po ito ay ibinigay ng Diyos sa akin. Kasi po, dumating po yung panahon na ang una kong negosyo na talaga naging successful po ay travel and tours. Diyan po ako nagsimula na magkaroon ng libo-libong mga ahente. So, naka-establish ka rin ng Naka-establish network? po ako ng isang malaking negosyo, yung home-based travel and tours. Ako po yung nagpasimuno niyan sa Pilipinas. Meron po itong almost 14,000 na travel agents worldwide. So meron akong office sa Ortigas, sa Hong Kong, 'di ba, Macau, 'di ba? So talagang lumaki po siya ng lumaki. Pero bumagsak po siya dahil sa pandemya kung saan sinara lahat. Pero dito, nakabili ka na rin ng mga properties mo? Opo, dito nagsimula ang buhay ko. In fact po, from depressed po na heartbroken ako, tapos yung nag-networking ako, nagsara yung company, tinawag akong scammer, manloloko, 'di ba? Bumangon po ako at ang unang mga naniwala po sa akin is mga strangers. Isa pong lesson sa pagninegosyo na siguro mapupulot ng mga viewers natin is sa pagninegosyo ang unang maniniwala is yung mga strangers, mga taong kasi hindi yung kakilala. kamag-anak, kapitbahay, yan ang unang ano sa'yo.
nagbabasa sa'yo. Totoo. Actually, siguro hindi naman dahil hindi sila naniniwala. Siguro, naging protect. Ang una pong negative sa akin yung nanay ko. Sabi niya, nak, di ba, magtrabaho ka na lang. Diba? Huwag ka magnegosyo. Huwag ka na magnegosyo. Mahirap magnegosyo. Okay. Kasi siguro dahil protective siya sa akin, ayaw niya akong masaktan. May sa stress. Mga ma-stress. Diba? Kasi negosyo ay ang trabaho. Papasok ka lang, May trabaho sweldo ka. may sahod ka. Napaka-safe. Negosyo, maaaring hindi ka sigurado. So, yung nanay ko yung unang negative. Pero sabi ko, hindi, nangako ako sa'yo, magiging kagaya mo akong negosyante. So, pinasok ko yun. Yung sa loob lang po ng 1 taon, naging milyonaryo ako. Wow. In just 1 year. Sabi ko, pwede pala. Pero So, grabe yung hato ko noon. Dito ka Doon nakabili na ng po ako bahay. nagsimula ng properties. Nagkaroon ako ng unang property ko sa Cavite. Di ba? Tapos White Plains. Wow. White Plains na. Hanggang sa nakabili na ako sa Executive Village. No? So, malaki-laki din yung bahay. And mga sasakyan. Di ba? Mga luxury van. Farms. Wow. So, imagine from Quiapo sa gilid ng Estero to Executive Village. Hindi ko kalain na magagawa ko yun. Diba? And doon po nagsimula yun. Doon sa travel and tours, sa pagdinig. Doon din po ako nasubok ng panahon. Kasi nung dumating yung pandemic, unang-unang tinamaan yung tourism industry. Totoo po yan. Kaya, so paano mo naman ito na-survive? Ano naman yung naging transition mo rito, Ayan. Coach Brian? Ito po yung nangyari. Kapag wala ka palang coach, wala po kasi akong coach dati, ma-pride po kasi kailangan ako yan, eh. mentor. Wala akong mentor. Nung nagsimula po ako, sabi ko, hindi, kaya ko, yumaman nga ako eh. Diba? Minsan pala, nakakatsamba ka lang sa buhay. Pero kung kayang ibigay ng Diyos sa'yo, ang lahat, kaya niya ring bawiin lahat. Totoo yan. So, nung panahon po na umuulan ng pera, 2019 po, na-scam po ako ng 15 million. Wow. Kasi wala ko alam. Sabi ko, oy, mag-invest ako, invest. Tapos nawala. Sabi ko, Saan ka naman na-scam? sa isa pong Swiss investment. Oh. So medyo sosyalin na. Oh, Swiss. social. Sabi ko, pag Swiss, hindi yan na ano. Kasi hindi yan sakop ng kahit anong bansa. Pero na-scam. Na-scam ka. No? 15 million. Bago mag-pandemic ito. Bago mag-pandemic. Sabi ko, babawi ako 2020. Hindi naman ako naghirap, pero psychologically, down talaga ako. Depressed ako nun. Diba? Sabi ko, March po, nagtayo ako ng opisina sa El Nido. Bumili ako ng bangka, mga vans, para to Princesa to El Nido. Oo, kasi tourism yung ano mo. Gagawa ako ng tour, sabi kong gano'n. Talagang pinakamagandang tour sa El Nido. Ready na ang lahat. March 1 to 5 nasa El Nido po kami. March 15 po ng 2020. Hard lockdown. Hard lockdown. So, bumagsak na naman. Sabi ko, hindi. Ano lang to ng gobyerno? Pakulo lang to. 2 months lang to. Oo. November ko na po na. Lahat po ng kasama ko sa Ortigas, wala na. Out na. Ako, November ko po 2020, sinara yung office ko. So talagang pinilit mo pang Pinilit ko lumaban. po. Kasi po, almost 500 million sales po kami Wow. ng 2019. Eh, pag nagbebenta ka po ng travel, next year pa ang travel niyan para mas mura. So yung 2019 sales po namin, 2020 po lahat. So ang dami naming sales, ako po yung binalikan. Diba? Naging ano ko po yan na sinisi po ako. In fact, pinatawag ako ng DTI, pinatulfo ako, Wow. death threats. Sinisingil nila. Oo, i-refund mo kami. Scammer ka. Ibalik mo yung pera namin. Siguro, teka lang, taga-benta lang po ako ng mga ticket ng airlines. Nandun po yung pera nila. Willing po ako ibalik yung mga naging komisyon namin. Pero yung malaking part binayad ko sa airlines. Correct. So humarap po ako sa DTI that time. Pinatawag po ako Inarap ko, pinakita ko yung kontrata, pinakita ko na legit 2020 yan, lahat. ano? 2020 Naku, po yan. Nasa DTI pa ako niyan. Opo, pinatawag niyo po ako. May sulat ako, pumunta po ako doon. And sabi naman po nung humarap sa akin, tama naman, wala naman sa'yo yung pera. So doon po ako nagsimulang bumagsak sa pagninegosyo. Pandemic ito. Pandemic po. At doon din po ako nabuhayan na papunta na sa online lahat. Traditional kasi ako Kailangan ko pong matutunan yung online. Doon po pumasok yung digital marketing and automation. Oo, doon talaga yung mga panahon na nag-boom itong online. Opo. Lahat ay makikita mo sa online.
Tama. karamihan, pati love life nila ay sa online nila minsan hinahanap. Totoo po yan. So, paano ka naman nag-umpisa rito sa automation? Sino nagbigay sa iyo ng idea? Sino yung nakapag-inspire sa iyo na pasukan mo itong automation na business? Dito na po ako nagsimulang magpakumbaba. Mhm. Sabi ko, hindi ko na to kaya mag-isa. Kailangan ko na ng coach Mhm. and mentor na magtuturo po sa akin. Mhm. At doon po ako, nag-enroll po ako sa isang coach dito sa Pilipinas. Kaya lang English speaking siya. Mhm. So ang nangyari po, naging active po ako, inaral ko talaga, pinagpuyatan ko talagang aralin. Hanggang sa dumating po yung point na yung mga kaklase ko, hindi siya masyadong naintindihan. Sabi niya, Coach Brad, tulungan mo naman kami. Mhm. Sabi, sige, tara, tayo, mag-usap-usap tayo. Tinranslate ko lang sa Tagalog yung mga natutunan ko. Sabi niya, mas naintindihan kita. Mhm. Pwede bang tulungan mo kami dito? Doon po nagsimula, and then yung coach ko po tumigil sa pagko-coach. Kaya sabi nung mga kaklase ko naman noon, pwede bang ikaw na lang coach namin? Doon po nagsimula yung Coach Braille. Okay. Doon Tama-tama po siya. yan dahil uumpisahan na natin Yes. itong automation na talagang ito yung naging industry mo, Brian. Tama po. At wag po kayo alis, mga kanegosyo, mga kasosyo. Magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Mga kanegosyo, nandito pa rin po kami ni Coach Brian sa Kabuhayan at Negosyo. So, ikwento mo na, Coach Brian. Kasi itong pinasukan mo na business, automation at digital marketing ay very tough ang competition dito. Pero yung mga panahon na yon ay ikaw yung first batch dito. First kayo, batch. Oo, kayo talaga yung una rito sa negosyo. Kaya alam mo naman, sa pagninegosyo, kung sino daw yung nauuna ay yun ang pinagpapala. So, paano mo ito inumpisahan? Well, nagsimula po ito, yun nga, nag-stop po yung coach namin sa pagko-coaching. So, yung mga kaklase ko, pinili nila akong maging coach. Tapos, in-apply ko din yung mga natutunan ko. Sige, subukan ko nga. Hanggang sa unti-unti na po akong nakikilala. Marami na pong mga nag-enroll. Gumawa po ako ng programa kung papaano ma-digitalize ang mga negosyo. Paano ba nadidigitalize yung operation sa pagninegosyo? Ayan. Oo. So, dati po kasi, ang mga ginagawa for marketing, for example, is nagpa-flyerings, di ba? Pumupunta, kumakatok ka sa bahay-bahay, House to house. house to house, di ba? Meeting sa mga coffee shops, di ba? Pero, nung panahon ng pandemic, bawal yun. Bawal ka lumabas. So, dumating po yung point na dapat pumunta ka sa online. Andun yung mga customers mo. So, doon pumasok yung digital marketing na paano natin gagawing ilagay ang negosyo natin sa online. Kung saan pwede mo nang makuha yung mga atensyon ng mga tao sa online at paano mo to ipoproseso. So doon po siya nagsimula. Pero kailangan po kasi ng mga teknolohiya para mas mapabilis yung mga sistema. Kasi dati, oo, nagpunta ka na ng online, pero mano-mano pa din. Ibig sabihin, magpo-post ka araw-araw. Pag may nag-reply, magko-comment ka. Pag may mga bashers, hindi ka makatulog, di ba? Re-replyan mo pa yan, di ba? So nakaisip po ako ng solusyon. Nagsimula po ito sa isang problema na wala po kasing Pilipino ang naglakas loob na pumasok sa mundo ng technology that time. Kasi lahat po ng technology nasa ibang bansa. Correct. At napakamahal ng mga monthly subscription ng mga international technology. Since meron po akong developer in IT sa dati kong kumpanya, na wala din siyang trabaho dahil sa pandemic, sabi ko, kaya mo bang gayahin yung mga international tools? Sabi niya, susubukan ko. So dahan-dahan po ginawa namin. Originally, para lang po sa mga estudyante ko, natulungan sila. Kasi sabi ng mga Filipino entrepreneurs na nagsisimula, Coach Brian, hindi kasi kami techie. Hindi rin kami kasing talino mo na maiintindihan agad namin yan. Bago sa amin yan eh. Eh kadalasan po ng mga nasa negosyo, medyo may edad na, hindi naman lahat Gen Z pa that time, diba? So doon po nagsimula yung pagpasok ko sa AI and automation na tulungan yung mga Pilipino na ipasa sa kanila yung impormasyon na nakuha ko din. At inaral ko, in-evolve ko hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong tinatawag kong automated sales machine. It's an complete AI automation tools po para sa Pilipino na gawa ng Pinoy. So dito po,
nagagawa na ng AI na mag-reply. Dati kasi, ang office hours mo is 8 a.m. to 5 p.m. Diba? Pero pag negosyo ka, no, mula paggising mo hanggang bago ka matulog, hanggang alas 12 yan, hanggat may nag-i-inquire sa'yo, hindi ka na nakakatulog. Doon ko din po na-realize yung kahalagahan ng automation. So doon gumawa po ako ng AI agent na tinatawag, na tunog ikaw, tunog tao, hindi siya tunog robot, na magre-reply 24/7. Na kahit tulog ka, may mag-aasikaso ng business mo sa online. May magre-reply sa comment, may magme-message sa kanila isa-isa. Pati sa Messenger. Opo, sa Messenger, may magpapaliwanag, mag-explain, di ba, magpapakita ng video kung paano siya gumagana, at hanggang sa bumili na yung customers, at hanggang sa may bigay mo na yung mga fulfillment or onboarding process. So, dun po ako mas nakilala na gumawa ng isang sistema para sa mga negosyante sa Pilipinas, mapadali yung buhay nila para makapag-focus sila sa family nila, sa growth nila, at sa mga customers po nila. So, papaano mo naman naitayo ang Extreme Success Business Solution? Kasi ikaw ba ay nag-umpisa sa single proprietorship, at paano kan kasi kadalasan, Coach Bryle, sa pag-uumpisa ng negosyo, kailangan mo ng puhunan, kung minsan sa business, yung mga, lalo na yung mga capital intensive na kailangan mo ng malaking puhunan. At that time ba ay malaki-laki na yung naipon mo na pampuhunan mo dito sa itinayo mong automation business? Nung pinaka nagsimula po ako, nagsisimula ako 10 years ago, wala po talaga akong puhunan. Taga-benta lang talaga ako ng business ni Mama. So si Mama yung may permit. Ako'y taga-benta lamang. Hanggang sa lumaki, nagpa-DTI, syempre, kailangan natin maging compliant po, no? Kahit nagsisimula pa lang. Kasi naniniwala ako na kapag compliant tayo, mas nabibless tayo. So doon po nagsimula akong DTI hanggang sa nagpa-SEC na po ako. No? Nakahanap na po ako ng mga tutulong sa akin sa negosyo. Dito po sa AI, hindi naman po naging malaki yung puhunan ko. Kumbaga ito po ay parang tulong din ng mga strangers na sabi nila, nagsimula po kasi ako sa coaching, sabi ko, yung ibabayad nyo sa akin, hindi yan para sa akin lang. I-invest ko yan sa technology na gagamitin natin. So doon po nagsimula yan. Kasi mahal po magpa-develop talaga ng technology. So nagkataon po na yung mga estudyante ko, that time, hindi ko alam, mga big time pala sa kanilang mga At industriya. saka hindi ito kukunti, libo-libo itong estudyante na natuto sila sa iyo, Coach Bryle. At saka hindi ito ordinary na mga negosyante. Tama po. Karamihan malalaki. Opo, tama po, no? At doon po nagsimula na parang siyang pong nag-ambagan. So, yung anumang merong technology tayo is tulong-tulong po yan ng mga estudyante. Naniniwala po kasi ako na business success starts with a vision. Minsan kailangan mong mangarap ng malaki, tapos mag-decide ka na gawin to. No? Yung iba kasi... At saka hindi po pwedeng you are alone. Tama. Kailangan meron kang katuwang. Totoo. Kaya po nakakatuwa na akala nila kailangan mo malaking kapital, kailangan may ganito ka, may ganyan ka. Naniniwala ako na susunod yan, darating yan kapag nagdesisyon ka na sisimulan mo talaga. Tanong ko lang, Coach Bryle, alam mo sa traditional ngayon na business, ano ba sa tingin nyo, ano yung mga dahilan bakit maraming negosyo na hindi tumatagal, lalo na yung mga hindi pa nila alam itong automation? Ayan. Para po sa akin, no, kaya hindi tumatagal ang isang negosyo is una, napupunta po tayo sa tinatawag na shiny object syndrome. So nagsisimula ka ng negosyo, tapos may nakita ka, narinig mo sa kaibigan, uy, maganda daw yung Forex So papasok ka sa Forex. Uy, maganda daw yung food cart. Papasok ka sa food cart. So hindi ka nagkakaroon ng tinatawag na focus. No? Hindi ka nag-i-stay sa water long enough para i-test yung business idea na na-inspire sa'yo. Inspirasyon mo yan eh. No, minsan hindi rin natin kilala kung ano ba talaga yung gusto nating negosyo. Kaya hindi tayo nagtatagal, hindi tayo nagiging masaya. So, dun po, no, kailangan din po natin na magpakumbaba, humanap ng mentor and coach. Kasi pag wala po tayong coach and mentor, naniniwala po ako na mas mahirap
magnegosyo. Pag meron ka pang gumagabay, kagaya po ng ganitong programa, no, i-follow nyo po to, manood po kayo kasi andito yung mga gabay na, oo nga, no, tama yun eh. Doon po yung makakatulong sa'yo na mas lalong mas mapalago yung negosyo. Kasi natututo ka sa mga experience at pagkakamali ng iba na hindi mo na kailangan ulitin. Correct, correct. At sa mga panahon ngayon, Coach Braille, sa tingin mo gaano kahalaga ang AI at automation sa isang business? Dahil ngayon, kung makikita mo, nandito na, ito na yung game changer eh. Totoo po yan. Sabi po nila, AI is the future. Pero sinasabi po namin na AI is now. Ito na po yung panahon na kailangan nating sumabay. At hindi lang dahil gusto nating yumaman, 'di ba? Gusto nating maging successful, given yan yung gusto natin. Pero kung gusto natin maging successful ng mas mabilis, sumabay tayo sa makabagong teknolohiya. Kasi ang dami na po ngayong magpapadali ng mga ginagawa natin. At ang dami na rin nagtuturo ngayon Correct. ng AI and automation. Kailangan lang natin mahanap yung taong willing tayong samahan, gabayan, at talagang tulungan sa journey natin in digitalization. Sa panahon ngayon, Coach Braille, sa mga kababayan natin, mga negosyante, aspiring na negosyante, na hindi pa familiar sa business automation, paano nyo ito maipapaliwanag sa kanila sa simpleng paraan itong business automation ngayon? Pero bago mo ipaliwanag yan sa napakasimpleng paraan ay magbo-break muna tayo. Huwag po kayo alis, mga kanegosyo. Magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Afghan Insurance. Nandito pa rin po kami ni Coach Braille sa Kabuhayan at Negosyo. So, sige nga, Coach Braille, ipaliwanag mo sa amin, ano ba, sa simpleng paraan, ano itong business automation? So yung business automation po, sa simpleng paraan is, para mong kino-clone yung sarili mo. Kumbaga, yung mga ginagawa mo, ipapagawa mo sa robot. Yun. Kumbaga, meron ng makabagong teknolohiya ngayon na kung saan is yung mga mano-mano mong ginagawa, yung mga paulit-ulit mong ginagawa, yun yung ino-automate. Parang automatic siyang nagtatrabaho para sa'yo. Mas madaling salita, pag marami ka ng ginagawa, ang dating ginagawa, mag-hire ka ng tao. Bawa, ikaw yung nagpo-post, ikaw sumasagot sa inquiries, nag-hire ka ng admin or support na sila yung gagawa para sa'yo. Ang problema is, tao lang din sila, napapagod, minsan depende sa mood, 8 to 5 lang din, diba? Pero tong AI, hindi to napapagod. 24/7 magtatrabaho to, hindi to nagsisick leave, 'di ba? At hindi mo kailangang bigyan ng benepisyo. So yun po yung kahalagahan ng automation sa mga, lalo na sa mga small business owner na hindi pa afford na kumuha ng maraming tao. So makakatipid ka sa operational expenses mo, at the same time mas mapapabilis nito yung productivity mo sa business. So yun po yung nagagawa ng automation, mapadali yung mga may hirap na bagay na ginagawa mo. Ano naman yung mga pangkaraniwan na challenges dito sa business automation sector, Coach Braille? Usually, ang mga challenges po talaga is, minsan, hindi natin nauunawaan kung papaano dapat gumagana ang isang AI and automation. Akala natin, sige, set up mo lang yan, may robot na, may chatbot na. Yan po yung makalumang paraan. Ngayon po kasi masyado ng advanced at sobrang talino na ng AI na kaya niya nang umintindi at kaya niya nang magpaliwanag ng mas maayos. No, hindi kagaya dati na, gumamit na ako ng chatbot, hindi naman work. Kasi, ang ano po yan ang AI, sumusunod lang yan sa'yo. So, kapag binigyan mo yan ng basura, ang ilalabas niya, basura din. Pero pag binigyan mo yan ng talino at ng puso, pagbibigay din yan ng talino at puso. Like for example po, yung AI na ginawa ko sa isang kumpanya, nung sinabi ng customer, kasi po talagang hirap na kami sa buhay at naghahanap kami ng solusyon sa problema namin. Dati, walang pakialam yung robot, walang emosyon yan eh. Pero ngayon, nakakaintindi na siya, alam mo,
naintindihan kita, mahirap nga ang buhay. Kaya talagang itong produkto namin, ito yung makakatulong sa problema mo. Ganun na sumagot ang AI ngayon. Kaya napaka-helpful talaga siya sa mga, lalo na sa mga SMEs natin, na mapadali yung buhay mo. Kasi pero tulog ka, yung AI mo, pagising mo sa umaga, may benta ka na. Diba? So mas dadami ngayon yung oras mo para sa mas mahalagang bagay. Sa mga business partnership, collaborations, or even family time. Marami po kasi akong nakita, Yusek, na mga negosyante, lalo na sa panahon ng krisis, na masyado nang tutok sa negosyo, na minsan napapabayaan na yung mga mahalagang bagay, tulad ng pamilya. So doon po ako nagkaroon ng advokasya, na tulungan ng mga business owner na mapadali yung buhay nila through AI and automation, para na-enjoy mo dapat ang negosyo. Yung kabuhayan, kaya kabuhayan, para mabuhay ka. Diba? Yung negosyo is, yan yung magbibigay ng dapat freedom sa'yo. Correct. Diba? Pero nakakatawa na may joke sa mga business owner na umalis ka sa trabaho kasi ayaw mo ng 8 to 5. Kaya ka nagnegosyo, tapos yun, 8 to 12 ka na. Lalo kang humaba yung oras mo oras ng sa pagtatrabaho. Tama. So, yun po yung gusto kong ma-experience ng mga business owner na masarap magnegosyo. Nakakapagpabago ng buhay, magbibigay ng kabuhayan at mga pangarap mo. Pero dapat balance. Meron kang oras sa negosyo at may oras ka rin sa pamilya kung bakit mo naisipang magnegosyo. Coach Brian, ano ba yung naging pinakamalaking turning point mo sa career mo, lalong-lalo na dito sa tinahak mo sa automation business? Yun po yung kwento ko nung, di ba po nung pandemic bumagsak yung business. Na ano po ako nun, na nagpanic ang utak ko. Sabi ko, hindi, kailangan grind. To the point na halos 3 oras na lang yung tulog ko. Hanggang madaling araw nagtatrabaho ako. Eh, kapapanganak lang po ng bunso. 2020 po kasi nanganak yung asawa ko sa bunso namin. Dumating na lang po sa point na sabi ng asawa ko, hindi mo ba napansin na yung bunso mo, nakakatayo na, humahakbang na? Sabi ko, nabigla ako noon, sabi ko, teka, wala na pala akong oras sa pamilya. No? Magkasama kami sa bahay, work from home, pero yung utak ko, wala na pala sa kanila. Doon ko po na-realize na aanhin mo ang pera, success, kung lahat ng pinaglalaanan mo dito, mawawala rin pala. So doon po ako natauhan na sabi ko, hindi pwede to. Hindi pwedeng puro trabaho lang ako, hindi pwedeng puro pera lang ako. Kailangan ako ng pamilya ko, kailangan ako ng mga anak ko. Kaya po, doon inaral ko yung, nakita ko, yung AI and automation, sabi ko, kaya kong gawin to eh. Inaral ko siya, talagang nag-invest ako dito, at nung nagawa ko siya, yun po yung pinakamalaking desisyon na sobrang saya ko. Kasi po pwede kami pumunta sa ibang bansa, mag-Disneyland, o kaya pumunta sa ilog anytime we want. Nang hindi ko inaalala, hala, paano yung kita ko ngayong araw? Kasi merong sistema na naka-automate at tinutulungan ng AI ang bahala sa kanya. So yun po yung pinasasalamatan ko talaga. Kaya passionate ako na i-share ito at ituro ito sa mga Pilipino. Coach Brian, ikaw ay multi-awarded. Ang dami mong mga awards, mga natanggap mo, at ako ay witness sa mga award mo, no? So, para sa iyo, Coach Brian, ano yung pinaka-special na award na natanggap mo at bakit ito special? Napakagandang tanong po niyan. Totoo, sobrang dami kong awards, naka-display na lang sa bahay. Dumating sa panahon na pag tinitignan ko siya, naalikabukan na, meron doon most trusted business opportunity provider, number 1 business solution provider in the Philippines. Pero ito po talaga yung honest. Ni-research ko lahat yan eh. Ito po talaga yung pinaka nagustuhan ko, no? Kasi nakatanggap na ako sa Philippines and sa world, sa ibang bansa. International. Diba? Meron nga sa July sa Thailand. Thailand, oo. At saka sa dami ba naman, 15,000 na natulungan mo na Totoo entrepreneur. po.
Pero ang pinaka-best award po is yung natanggap ko galing sa mga anak ko. Isang Father's Day, sabi nila, best dad ever. Really? Mhm. So yun po yung pinaka-the best award na natanggap ko na sobrang saya ng mga anak ko. Mhm. Kasi andun yung tatay nila. Mhm. Diba? At yun yung same thing na gusto kong ipasa sa mga tatay na negosyante Mhm. na higit pa sa success. No, ang bilis lumaki po ng mga bata. Totoo yan. No? At yung pera makukuha mo, pero yung oras na mawala, Mhm. hindi na yun mababalik. Mhm. No? So, kaya lagi ko po sinasabi, everybody deserves to be successful. Claim it. Kailangan mo i-claim yan. Kasi hindi yan kusang dumarating sa'yo. Kailangan mo i-claim yan. No? Through hard work, diskarte, no? Humbling yourself, no? Getting a mentor, diba? Adapting to AI and automation, diba? Asking for help, and connecting to people na makakatulong sa'yo. Coach Bryle, ano pa ba ang pangarap at mission nyo sa buhay sa mga, lalo na itong mga tinutulungan mo na mga kababayan natin, na mga entrepreneur? Meron ka pa bang gustong gawin na mission para sa mga entrepreneur, mga negosyante, lalo-lalo na yung mga viewers natin? Tinanong po sa akin yan, sabi, total nakuha mo na lahat ng mga pangarap mo noon. Diba? Pangarap ko kasi magkaroon ng bahay, sasakyan. Yung basic. Diba? Basic. Mhm. Pag na-achieve mo na pala yan, Yusek, yung kasiyahan pala niyan, panandalian lang. Mhm. No? Along the way, pag nakita mo yung bahay mo, kahit na malaki naman, parang makakakita ka sa Facebook, may mas malaking bahay, mas magandang location, So hindi ka pa Parang- kontento. hindi ka pa kontento. Pero pag naabot mo naman yun, parang ganun din, paulit-ulit lang. Hindi nagtatagal yung kasiyahan. Panandali ang success. At doon ko po na-realize na para sa akin, yung tunay na success is yung impact na naiiwan ko sa buhay ng isang tao. No? So yung next pangarap ko po is magkaroon ng legasiya. Diba? Pangarap ko po is maging kagaya ng ginagawa ninyo. Nag-iinspira sa mga Pilipino na gusto ko, kahit tumanda na ako, no, maaring darating pa na magkaroon din ako ng ganitong programa, makapagsilbi sa mga Pilipino, at makapag-inspire po ng mga next generation. Kasi gusto kong dumating yung panahon na pag nawala na ako sa mundo, maaalala pa rin nila na merong nabuhay na Coach Bryle Abduhan na tumulong sa mga Pilipino na mas mapagaan yung buhay nila, na maabot din yung mga pangarap nila. No, so kaya po, nung narinig ko na naimbitahan ako sa programang to, sabi ko, wow, no, it's an honor for me po na makasama kayo kasi isa to sa mga pangarap ko na mapanood ito ng maraming Pilipino. At gusto ko darating yung panahon na kagaya rin po ninyo, maraming Pilipino ang magiging masaya at magkakaroon ng asenso sa buhay nila. Alam mo, kulang na kulang ang ating oras. Marami akong katanungan na hindi ko na itanong, pero dapat siguro, Coach Bryle, ay magkaroon tayo ng part 2. Yes, Pero sige po. your parting words sa mga tagapanood natin, baka may gusto ka pang mensahe, pero sigurado sa mga susunod na araw ay magkakaroon pa tayo ng part 2. Please, your parting words, Coach Bryle. Sige po, para sa mga viewers natin ngayon, gusto ko pong tandaan nyo itong mga katagang ito. Okay? Ito po yung sikreto ko sa negosyo o sa success ng buhay ko. Simple lang. Dream big. D-R-E-A-M-B-I-G. Bibilisan ko lang para sa inyo. D, decide today na magiging successful ka. R, magkaroon ka ng right mindset na gagawin mo lahat. Walang excuse. E, educate yourself. Kagaya ng panonood mo ngayon, ini-educate mo yung sarili mo. Pero dapat hindi lang panood lang ha. A, acquire experience. No, isubukan mo. No, aralin mo. And then M, make it happen. Huwag kang papayag na hindi mo to masusubukan at magagawa. B, become better version of yourself. No? Kailangan mo araw-araw matuto. Lagi kang manood ng mga ganitong klaseng video. I, mag-invest ka sa sarili mo. Mag-invest ka sa mga learnings.
Kasi yan yung tutulong sa'yo makaangat sa buhay. And G, diba? After you do all your best, maniwala ka, God will do the rest. So tandaan mo, deserve mong maging successful, i-claim mo yan. And I hope and I pray na naka-inspire kami sa iyo at ang programang ito. And i-follow mo ito, i-share mo to sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, dahil maaring ito rin yung inaantay nilang kasagutan sa mga panalangin nila. Again, maraming salamat po sa inyo. See you po sa mga susunod. Salamat, Coach Pryle. Ang galing-galing mo talaga. At salamat sa pagbabahagi ninyo ng yung kwento, inspirasyon, at napakahalagang mga kaalaman tungkol sa pagninegosyo, lalo na dito sa automation at inyong tagumpay. Tunay na kahanga-hanga ang inyong dedikasyon na patulungan ang libu-libong Pilipinong entrepreneur na makapagsimula, makabangon at magtagumpay rin sa kanilang buhay at negosyo. Sa ating pong mga tagapanood, naway nagsilbing inspirasyon ang kwento sa atin ni Coach Dr. Bryle upang mas lalo tayong maging matapang, masipag at determinado sa pagharap sa mga hamon sa buhay at negosyo. Lagi po nating tatandaan, hindi hadlang ang hirap ng buhay para maabot ang tagumpay kung may tiyaga, diskarte at tamang mindset katulad ng sinabi ni Coach Pryle na dream big. Ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam at nagpapasalamat. Patuloy po natin suportahan at tangkilikin ang mga negosyong Pilipino. Ang programang nagbibigay oportunidad at inspirasyon sa ating mga kababayan. Para po sa hindi nakapanood ng ating programa sa mga nakaraang episodes natin, maaari niyo pong balikan ang YouTube channel ko, Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. At sa ating Facebook page, huwag po natin kalilimutan mag-like, subscribe at i-follow na rin natin para sa mga bagong episode at updates. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government and our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Maraming salamat po.